Anjo, ano nangyari? Biglang-bigla kang kumambyo ah. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Lalo tuloy na halata na ikaw ay nagpapansin lang. Gumawa ka lang ng ingay para mapansin ka doon sa iyong mga pinupost sa TikTok ba yan, or Facebook ba yan, o YouTube ba yan. Gumawa ka ng ingay, ang ginamit mo pa itong nananahimik na Senate President na si Tito Sotto. Para lang magamit mo, para mapansin ka, dahil inaamin mo na ngayon isa ka ng DDS. Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-ano ko na. Dinedeklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko, tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. At pag tayo ninalo rin ng sa Senado, pag tayo po yung nakuha at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao. At nag-aambisyon ka na mapasama ka sa line-up ni Sara Duterte sa 2028. So yan pala ang dahilan. Kaya ganyan kakaingay. Ang binangga mo pa, para talagang siguradong mapapansin ka, yung Senate President. Isa sa pinakamataas na posisyon dito sa Pilipinas. Pero, gaya nga na sinabi ko doon sa nauna kong vlog, alam mo, itong ginawa mong ito, mas permanente ang tama sa'yo. Yung tama sa'yo na negative, mas permanente. Kesa doon sa nag-attempt ka na siraan itong si Senator Tito Sotto. At actually, nakakabastos lang talaga yung ginawa mo. Wala kang ibang na-achieve dyan, kundi nilabas mo lang yung masama mong ugali. At yung pananalita mo, yung mga kilos mo, talagang typical, classic na DDS move. Yung mga banat mo ngayon talagang DDS move na eh. Lumabas yung pagiging arrogante mo, yung yabang mo, yung pagiging pagkakaroon ng sense of impunity. Ganyan yung mga tauhan, ganyan yung mga bataan ni Duterte. Yung may feeling sila ng impunity, na para bang astig na astig sila, walang makakagalaw sa kanila. Ganyan ngayon ang inaasal mo, na parang napakasiga mo, na kahit na sino babanggain mo. Pati si Presidente, binabanggit mo na dapat magpa-hair follicle test na. Ganyan ang mga ugali nyo, mga DDS. Ganyan kayo ka-arrogante. Sana nga lang isang araw, meron talagang mag-aksaya ng panahon sa inyo, mag-aksaya ng panahon sa inyo, yung mga pinagsasasabi nyo yan ay dalhin sa korte. Kasi binababoy nyo yung mga tao eh. Wala namang ginagawang masama sa inyo, ginagamit nyo yung kanilang posisyon para kayo ay mapansin. Para yung inyong mga agenda ay umabante. Ganyan ang ginagawa nyo eh. Ganyan ang ginagawa ni Sara Duterte. Yung mga pamimintas kay PBBM, pamimintas sa sistema ng gobyerno, ginagawa nyo para lang sa sariling kapakanan. Wala naman kayong ibang agenda, kundi pag-usapan kayo ng taong bayan, mapansin kayo ng taong bayan, in preparation for 2028 election. Yan ang ginagawa nyo eh. So itong ginagawa mo, obvious na obvious din. Anjo Iliana. Ang masakit nga dito, nambastos ka pa ng tao. Nakakatanda, senior sa atin, ang layo ng edad sa'yo, at nasa mataas na posisyon, ginanito mo. Sana nga merong isang kamag-anak itong si Senator Tito Sotto, dahil sa tingin ko talagang wala na siyang plano magdemanda. Pero yung ginawa sa'yo, dapat, may mga kamag-anak itong si Senator Tito Sotto na huwag kang palagpasin sa ginawa mo. At yun na nga kayong mga DDS followers, ganyan ang mga ugali nyo. Pinakikita nyo yung mga pagiging arrogante nyo kasi yung idolo nyo, itong puon ninyo na si Digong Duterte, lahat ng klaseng pagiging arrogante, lahat ng klaseng pagyayabang
ipinakita niya nung nakaupo pa siya. Ngayon na lang siya nagiging humble. Yung unang-unang labas niya diyan sa ICC, nung inintroduce niya yung sarili niya. Noon lang siya nagpakita ng pagiging humble. Yung halos hindi na siya makapagsalita. Ginawa niyang mukhang kawawa sarili niya. Pero yung tinagal-tagal niya sa gobyerno, mula pa nung pagiging mayor niya, wala nang ipinakita niya kundi kayabangan, kahambugan, pagiging arrogante. Kaya lahat ng mga nakapaikot sa kanya, ganyan na ugali, puro arrogante. Itong ikinikilos mo, Anjo Iliana, classic Duterte move at classic Duterte noise. Ganyan kayo. Pero ang masaklap dito, ang tagal nyo magkasama sa telebisyon ni Tito Soto. Ginanyan mo lang, winalanghiya mo, para lang mapansin ka. Para lang nagbabakasali ka na sumipa yung popularity mo dahil gusto mo nga tumakbo daw ng senador sa ticket nitong si Sara Duterte. Isipin mo kawalang hiyaan yan. Kahit ano pa ang history, ang kahapon nitong si Senator Tito Soto, hindi niya deserve yung ginawa mong pambabastos. And any Filipino for that matter, hindi deserve yung mga ganyang klaseng style ng pambabastos para lang gawin mong tungtungan, para lang ikaw ay mapansin. Walang Pilipino, walang sino man ang deserve ng ganyang klaseng pambabastos. Kahit na sabihin mo pang merong mga nakaraang hindi magandang experiences or merong nakaraang hindi magandang history. Ikaw ba? Ano bang magandang history meron ka? Hindi ka naman pinakikialaman ng mama. Kahit ano pang meron ka. Sarili mo nga hindi mo maayos-ayos. Kapatid mo, ilang taon na kayong hindi nag-uusap. Hiwalay ka sa asawa mo. Hindi natin alam kung anong dahilan dyan. Pero kung maayos kang tao, hindi naman siguro mangyayari yan. Na kapatid mo mismo hindi ka kinakausap. Asawa mo, hiniwalayan ka. Pero ikaw, kung makabanat ka kay Tito Sen, akala mo kung sino kang malinis. Sinasabi ko nga uulit-ulitin ko, yung ginawa mong pambabastos, kahit na sinong Pilipino hindi deserve niyan. Hindi mo dapat ginaganyan ng tao. Lalo na, ang ibinabanat mo yung nakaraan niya. Dahil lahat naman tayo may nakaraan, ikaw may nakaraan ka sigurado na hindi kagandahan. Pero kung banatan mo ganon, ang ginagawa mong dahilan, ang ginagamit mong dahilan, ang sinasabi mo, may mga trolls na binabayaran nitong si Tito Soto para siraan ka. Napaka-arrogante mo naman, napakayabang mo naman. Sino ka para pag-aksayan ng panahon ni Tito Soto? Senate President na siya. Napakalayo mo, Anjo. Napakalayo ng status mo kung ikukumpara kay Tito Sen. Napakalayo. Para pagtiyagaan ka niya, maghanap ng mga troll na babayaran niya at sisiraan ka lang. Para saan? Yan din ang tanong ko yung nauna kong vlog. Unang-una, sa tingin ko naman wala na siyang ambisyon na mas mataas pa ang kanyang marating bilang politiko. At hindi ka naman niya kalaban sa politika. Hindi kayo magka-level. Sobrang layo. Miles away ang status ninyo, ang difference, na hindi naman pinagyayabang ng mama sa'yo. So anong dahilan para ang trolls, para magbayad siya ng trolls, para siraan ka? Napakalayo nga ng level niya sa level ng buhay mo, sa level ng pagiging politician mo. Hindi ko makita yung logic dyan. Talagang ginagamit mo lang dahilan yan, naghanap ka lang ng dahilan para siraan mo si Tito Soto. Para magkaroon ka ng pagkakataon, baka sakaling mapansin ka dito sa Pilipinas. Baka sakaling umakyat ang popularity mo dahil nga may plano kang tumakbong bilang senador daw sa ticket ni Sara Duterte. Yan lang ang dahilan eh. Wala akong nakikitang dahilan.
At of course, siguro yan talaga ugali mo, siguro kasundo mo talaga ang mga ugaling Duterte. Yung style na pagiging arrogante, pagiging mayabang, at yung ano nga, yung pagiging pagkakaroon ng feeling of impunity. Na kahit anong sabihin ninyo, whether totoo o hindi, walang gagalaw sa inyo. Ganyan-ganyan, mga ano yan, mga classic Duterte move. Yung mga ganyan, mga Duterte move yan. Yung banat mo na magpa-follicle test itong si PBBM. Classic na classic Sara Duterte move yan. Classic na classic Digong Duterte move yan. Wala na eh. Gamit na yan. Nire-recycle mo. Kasi nga, siguro nakatikim ka nung unang labas mo sa television, nung unang mong binanatan si Tito Sen, umakyat yung mga subscribers mo, mga viewers mo. Pero mga DDS yan. Karamihan dyan, sobrang loyal, pero mga bulag. Mga blind followers yan, ang piniplease mo. Sinabi na minsan niya naging spokesperson niya dati, itong si Sal Panelo. Sinabi na dati ni Sal Panelo yan. Isipin mo, itong si Sal Panelo, pro-Duterte to. Hindi humihiwalay ka Duterte to. Pero sinasabi niya, yung mga DDS, karamihan mga blind followers. Siya nagsabi niya, narinig yan. Yan ang gusto mong sundan. Maging isa kang DDS, isang blind follower na lahat ng paninira sasabihin ninyo para lang kayo pakinggan ng tao. Lalong-lalo ka na, gusto mo kasing tumakbo bilang senador daw, gusto mong umangat yung popularity mo, ginawa mong vehicle itong paninira mo kay Tito Sen. Ginagawa mong vehicle ngayon yung paninira kay PBBM. Alam mo, dahil sa isang style ninyo, darating ang araw may magiging katapat din kayo. Sa ngayon kasi walang pumapatol pa sa inyo eh. Kaya ganyan paulit-ulit kayo. Itong si Sara Duterte, paulit-ulit din yan. Na magpa-hair follicle test itong si PBBM. Ang dami niyang ginawa na hindi dinimanda, hindi siya pinatulan. Yung pagbabanta ng buhay ni Presidente, nung First Lady, nung Speaker, yung pupugutan ng ulo, etc. Yung papahukay niya yung matandang Marcos. Walang pumatol sa kanya eh. Pinabayaan siya na scot-free. Yan lang ang masama sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Pero pag nakatikim kayo ng kaso sa korte at nakatikim kayo ng kulong, baka magbago ihip ng hangin ninyo eh. Pero sa ngayon talagang mga arrogante kayo. Yung mga style na ginagawa mo ngayon, na pagiging arrogante, yan. Wala nang ibang gagawa niya kundi yung mga Duterte boys. Pero tingnan natin, baka dumating ang araw, pagsisihan nyo rin yan. Ngayon nga, bigla kang aatras kasi na-realize mo siguro, nakuha mo na yung number of subscribers na kailangan mo, nakuha mo na yung atensyon na kailangan mo, bigla ka nang umatras. Baka kasi, medyo naisip mo na baka patulan ka at bigla kang mademanda. Isipin mo na lang, ano ba ipagmamalaki mo ngayon sa mga soto? Kung ikaw ay ididemanda at bigyan ka ng pagkalaki-laking, mag-demand sa'yo ng pagkalaki-laking multa kung sakaling matatalo ka. Saan ka kukuha ng pambayad? Ang mahirap sa'yo kasi, dinadala mo dyan yung issue dahil lang dyan sa ambisyon mo na maging isang senador. Na kaming mga matitino ang isip, ikakampanya namin na yung mga katulad mo ay wag manalo. Ito yung stand namin ever since dito sa mga programa na ginagawa namin. Kaming mga matitinong vloggers na wala naman kaming loyalty kahit kanino, nakikita namin yung mga ganyang klaseng tao na hindi natin talaga pwedeng iboto. Magkakampanya kami against like you people, wala kayong iniisip kundi mga sarili nyo lang, nagiging sobra kayong arrogante, ang yayabang ninyo, meron kayong sense of impunity na pag kayo ay nakaupo sa pwesto, siguradong sigurado, wala kayong gagawin dyan kundi magnakaw. Kaya ikakampanya namin na wag iboto ang mga katulad nyo.
lalong-lalo na yung mga DDS na wala nang ginawa kundi i-praise, hangaan ang kanilang poon na ang daming kasong hinaharap sa ICC. Pero mga blind followers pa rin kayo. Yung paghanga nyo kay Sara Duterte, ganun pa rin. Pero kayo-kayo na lang yan. Kayo-kayo na lang yan. Yung mga matitinong Pilipino, hindi hahanga sa isang taong katulad ni Sara Duterte na parang tililing. Kung ano-anong lumalabas sa bibig, pagiging arogante, kayabangan, at saka mga weird na mga lumalabas sa kanyang bibig. Isipin mo na lang kung hindi arogante yung babaeng yan. At yung mga nakapaikot kay Digong Duterte, kung hindi mga arogante. Nagre-request kayo ng temporary liberty diyan sa ICC, and yet, sinasabihan nyo ang ICC na mga kidnappers. Ganyan kayo kayayabang, ganyan kayo kaarogante. Nag-aapila kayo sa korte ng ICC para mabigyan ng temporary liberty itong si Digong Duterte, and yet, pinagbibintangan nyo ang ICC na pinakidnap itong si Duterte. Isipin nyo yan, kung hindi kayo mga arogante at mahihina utak. Hindi nyo nare-respeto ang court, and yet, nakikiusap kayo. Umaapila kayo na palayain si Duterte. Anong klaseng pag-iisip yan? Ha? Anong klaseng pag-iisip yan? Hindi nyo nare-respeto ang court, pero umaapila kayo diyan din mismo sa korte na hindi nyo nare-respeto. Sasabihin nyo na suguri na natin yan, i-jailbreak na natin. Isipin mo kung hindi ba naman si Raulo na itong si Sara Duterte. Nakasalang yung inyong petisyon para sa temporary release ni Digong Duterte, tapos maglalabas ka ng video na medyo bangag ka pa yata, sasabihin mo na suguri na natin yan, itong mga 16 million na bumoto kay President Duterte, i-jailbreak na natin yan. Kung hindi ba naman buwang yan, kung hindi ba naman mahina kokote yan, meron kang petition sa court pero ganyan ka magsalita. Ilalabas mo sa media. Yan ang kampo na kinampihan mo. Anjo Iliana, pare-pareho na lang kayo dyan. Mahina ang ulo, makikitid ang utak, mga arogante. Walang logic. Pare-pareho kayo, walang logic. Magsama-sama kayo dyan. Ikakampanya ng mga matitinong Pilipino na huwag kayong manalo sa eleksyon ever. Hindi nyo deserve na maging public servants. Dahil sigurado, kayo pag nalagay sa pwesto, hindi kayo magsiserbisyo sa mamamayang Pilipino. Magsiserbisyo kayo sa poon ninyo na si Digong Duterte at later on, magiging poon ninyo si Sara Duterte. Ay nako, Anjo Iliana, mali ka ng iyong hinangaan, mali ang iyong ginawang poon na si Digong Duterte. Dahil naharap yan sa napakaraming kaso. At pati ang mga Dutertes na yan, yung mga magkakapatid na yan, haharap sila sa pagkarami-raming kaso. Yaan yung hinangaan mo, yaan yung kinampihan mo. Anjo Iliana. Hanggang dyan lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell. Pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo. At i-share po natin itong video ko. At nang sa ganon, baka sakaling lumaki ang ating bunting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen. At mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayong muli.